Naghiyawan at palakpakan sa arena ng Toronto. Ito ay matapos ipasok ni Coach JJ ang anak ni LBJ na si Bronny James Jr. 7 seconds na lang pero makikita natin ang saya ng mga fans noong pumasok si Bronny. LA Lakers versus Toronto Raptors. Yan ang i-recap natin ngayong araw. So nakuha na nga ng Los Angeles Lakers ang pang-apat nilang panalo ngayong season matapos manalo kanina laban sa Toronto Raptors sa score na 131-125. Sa mga hindi nakapanood ng laban, pinangunahan ni Anthony Davis ang opensa ng LA matapos umiscore ng 38 points. Samahan mo pa yun ng 12 rebounds, 2 assists, 2 blocks at 2 steals. Another monster double-double performance coming from Anthony Davis, mga kasolid. Mukhang porsigido na talaga si AD na makakuha ang MVP ngayong season. Samantala, natapos naman ni LeBron ang game na to na may panibago rin na double-double. With 27 points, 10 assists, 6 rebounds and 1 steal. Grabe rin tong si LBJ kanina. Sa first half pa lang, makikita mo na kaagad na agresibo talaga. Ba't akalain mo, nakapagtalaban naman agad siya ng 18 points. Isa si LBJ sa dahilan kung bakit nagawa nilang tambakan ang Toronto sa first half ng as many as 24 points sa score na 43-19. Natapos ni Bron ang game na to with 0 turnover at dahil dyan nakagawa na naman siya ng panibagong record. The oldest player in NBA history to record 25 plus points, 10 plus assists with 0 TO. What a game para kay LBJ, mga idol, no? Bukod sa magandang performance na ipinakita ng dynamic duo ng Lake Show na si AD at LeBron, hindi rin nagpauli itong si AR at siya nga ang naging third leading scorer ng LA with 20 points, 1 rebound, 6 assists, 1 block at 2 steals. Malas pa ng lagay na yan si Austin, mga idol. Imagine shooting 4 out of 13 sa field tapos 0 out of 6 naman beyond the arc. Walang yan, maalat pa talaga sa maalat. Well, ganun pa man, mabuti na lang at naging aggressive si AR by attacking the basket. Kaya isa yan sa naging dahilan kung bakit nakagawa siya ng 20 points. Sipin nyo, mga idol, dahil sa pagiging agresibo ng AR, nakakuha siya ng 14 free throws at 12 doon ang naipasok niya. Natapos naman ang game na to na hindi pinalad si Rui makapagtala ng double digit matapos lang makascore ng 9 points kontra sa Raptors. Pero masasabi ko na kung hindi dahil sa kanya, delikado pa sana ang LA kanina matapos kasi makagawa ng run ng Toronto na ibaba nila ang kalamangan ng LA sa single digit. Pero sa tulong ng back-to-back 3-pointers ni Rui, balik ulit sa double digit ang kalamangan ng purple and gold. Kaya kudos din talaga dito kay Rui Hachimura kasi kung hindi dahil sa kanya, malamang hindi makukuha ng LA ang momentum sa mga oras na yon. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano nakatira si Rui ng wide open 3 na naging dahilan kung bakit na-secured ng LA ang panalo kontra sa Toronto. Sa kabilang banda, hindi naman naging sapat ang 64 points combined ni Barrett at Dick para makuha nila ang panalo sa laban na to. Well, ganun pa man, kudos pa rin sa kanila kasi binigyan nila ng magandang laban ang kupunan ng LA. Malamang sa malamang maraming kinabahan kanina, lalo na yung mga fans ng LA Lakers dahil sa mainit o magandang opensa na ipinapakita ng dalawang to. Ito na yung video na sinasabi ko sa inyo kanina na ipapakita ko. Bali, meron nga pala tayo dyan, mga idol, dalawang highlights ni Rui Hachimura. Ito yung back-to-back 3-pointers niya. Pero halos parehas lang naman ng play to, pero successful talaga. Ang naging formation nila dito, si LeBron ang may hawak ng bola, si AD naman yung kukuha ng bola, mga idol, sa bandang top of the key. And then si D'Lo, siya yung magiging screener, habang nakapwesto sa left and right corner, itong si Max at Rui. Basically kaya nila ginagawa yan para mag-abang lang ng pasa galing sa loob ng paint. So ayan, LeBron pass to AD. Bali magiging decoy lang pala rito si Davis. Alam naman nating lahat kung gaano siya kalakas sumatak ng depensa. Natakasan dito ni LBJ yung defender niya matapos mag-set ng backscreen ni D'Lo. Ang mangyayari dapat dyan, naharangan ni Mitchell si LeBron pero mas binabuti niyang abangan yung pagpasang ginawa ni AD. Sa mga oras na to, si Bron ang may hawak ng bola. Tingnan nyo maigi, mga idol, 1, 2, 3. Tatlo yung umaharang dito kay LeBron. Ultimong si Chris Boucher nga na defender sana ni Rui ay nag-commit din para pigilan si The King. Well, alam naman nating lahat na si LBJ isa yan sa mga pinakamatalinong manlalaro ng NBA. Kaya nung nakita niya na open na si Rui, kinikout niya agad yung bola dito.
Rui Hachimura, catch, fires, buckets. Katulad ng kanina, ganun lang ulit ang gagawin ng Lake Show, pero this time si D'Lo naman ang may hawak ng bola. Sa madaling salita, si Lebron ang magiging screener. Si AD yung receiver nila dito. Pero katulad ng kanina, mag-focus lang ulit kayo kay Rui Hachimura. From baseline pupunta si Rui sa left corner, which is dyan siya tumira kanina ng 3 points. Si Max naman tamang abang lang ulit sa right corner. So ayan, Russell bounce pass to AD. Muntikan pa tumaagaw ng kalaban pero nasecure naman ulit ni AD. Matapos dito mag-set ng screen ni LBJ, magro-roll na si D'Lo. Kung mapapansin nyo, sobrang luwag talaga ng depensa sa loob ng paint, kaya no choice na naman si Boucher. Mapipilitan siya dito mag-help defense at sasalubungin niya itong si D'Lo. Kasi kung hindi, easy basket to para sa Lake Show. Kaso ang problema, nakalaan talaga ang play na to para kay Rui. So ayan, matapos mag-commit ng depensa ni Chris dito kay Russ, without hesitation, ipinasa agad ni Russell yung bola kay Rui. At ang maganda sa ginawa dito ni D'Lo, hinarangan niya yung posibleng daan ni Chris Boucher. Dahil dyan nakatira tuloy si Rui ng wide open 3. Rui Hachimura for 3, same spot, same result. Matapos pumasok ng tres na yan ni Hachimura, lumobo na sa 12 points ang kalamangan ng LA. Kung matagal mo nang pinapanood o sinusubaybayan itong kupunan ng LA Lakers, malamang sa malamang, nakakasigurado ako na bibihira ka lang makakita ng ganitong klase ng play. While under kay Coach JJ Redick, marami na talaga nagbago sa laruan ng Los Angeles Lakers. Bali matapos manalo ng LA kanina, pang-apat na sila sa standing ng West na may record na 4 wins at 2 losses. Kaya mga kasolid, anong masasabi nyo sa pinakita ng Lake Show kanina? Magkomento lang din sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming salamat sa suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.